Pahirapan na nga pag nagko-commute. Paano pa kung may makasabay kang mga ipis? Ay, ganyan ang naging karanasan ng isang pasahero ng MRT-3 na nakagat pa raw habang nakapatong ang kanyang braso sa bakal na hawakan sa loob ng bagon. Ang paliwanag ng pamunuan ng tren sa live na pagtutok ni Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Mel. Alam mo, hindi pa malinaw sa ngayon kung paano ba talaga nagkaroon ng ipis sa loob ng tren. Ang sinasabi naman kasi ng pamunuan ng MRT-3, regular naman yung ginagawang paglilinis sa mga bagon. Ang malinaw lang sa ngayon, Mel, nakunan po ng picture yung mga ipis sa loob ng bagon. Narito po, panoorin ninyo. Kinilabutan sa litratong ito ang mga pasahero ng MRT-3. Ang kumpol ng mga insektong yan, mga ipis pala. Ang picture, nakuhanan ng isang pasahero sa loob ng women's section ng tren matapos daw siyang kagatin habang nakapatong ang braso sa bakal na hawakan sa loob ng bagon. Nanindig po yung balahibo ko ilang beses po. Naramdaman ko na may kumagat sa akin. Meron po akong nakitang maliit na kagat. Banda siya sa dito. Pero mas nangilabot daw si Joy nang may lumabas pa raw sa puwang na mas malaking ipis. After ko mapicturean, meron po akong nakitang lumabas na mas mataba siya ng konti, na kulay brown, tas parang bilog siya. Sana po linisin nila po yung MRT kasi marami pong nagko-commute araw-araw tapos hindi nila alam na meron palang ganun. And baka mauwi nila sa bahay po nila. Ipinarating ng GMA Integrated News kay Transportation Secretary Giovanni Lopez ang karanasan ni Joy. Nakakahiyaan niya ito, kaya agad niyang ipinag-utos sa General Manager ng MRT-3 na mag-imbestiga at gumawa ng aksyon. Agad namang nahanap ang inirereklamong train set at isinailalim sa disinfection. Sa isang pahayag, sabi ng pamunuan ng MRT-3, pinagpapaliwanag na nila ang Sumitomo, ang maintenance provider ng MRT-3 system. Regular naman nila ang paglilinis at inspeksyon sa mga tren bilang bahagi ng maintenance program ng Sumitomo Corporation. Kanina, pinapasok ang GMA Integrated News sa MRT-3 depot at eksklusibong ipinakita ng Sumitomo kung paano nila nililinis ang mga tren. Ganito po pinapaliguan yung mga tren ng MRT-3. Ang tawag po dito automatic train washing. Meron po diyang ibubugang tubig na may kasamang sabon tapos dadaan sa may brush. At ginagawa daw nila ito araw-araw pagbalik ng tren ng MRT-3 dito sa MRT depot. Araw-araw din nila ang paglilinis sa loob ng tren bukod pa sa buwan ng deep cleaning. Sinasabon nila ang mga upuan, sahig, bintana, pati na labas ng tren. Ginagamitan din ng vacuum cleaner, kinukuskos sa mga dumikit na dumi sa sahig gaya ng bubble gum at nagsispray ng alcohol pang disinfect pati na pest control sa mga sulok-sulok ng bagon. Yung nag-viral po na picture, dyan po nakita yan ito, pakita ko sa inyo, sa ganitong singit. Ang tawag daw po dito, stanchion fittings. Now, kung paano nagkaroon ng mga ipis dyan, yun yung iniimbestigahan daw ngayon ng pamunuan ng MRT-3. Sabi ng pamunuan ng MRT-3, pinaiigting na ang paglilinis sa mga tren. Mel, sa ngayon, sinusubukan pa natin makuha yung opisyal na pahayag ng Sumitomo Corporation tungkol dito sa insidente. Balik sa iyo, Mel. Jonathan, para tuluyang maalis yun, yung maliliit na ipis na yun, kailangan nun mas mabusising paglilinis pa at pest control. Obviously, hindi sapat yung ginagawa nilang paglilinis, di ba? Pero wala bang magiging downtime yun, yung mga bagon? Di ba yan makaka-apekto sa biyahe, Jonathan? Hindi, Mel, kasi hindi makaka-apekto sa biyahe kasi yung ginagawang paaraw-araw na paglilinis, pati na yung deep cleaning, ginagawa po yan between 11 p.m. hanggang 4 a.m. Ito yung mga oras na wala talagang operasyon yung MRT-3. At ang sinasabi ngayon ng pamunuan ng MRT-3, mas pinaigting pa nila yung sanitation, disinfection, pati na yung pest control measures. Hindi lang daw doon sa kanilang mga train set, kundi pati na rito sa mga istasyon para daw matiyak na safe talaga and malinis yung pagbiyahe ng mga pasahero. Balik sa iyo, Mel. Ay, nako, hari nawa. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal.